trade you for riches untold. You are my everything. Until the world stops turning, until the stars fade from the sky, until the sun stops rising. Yes, Lord. I need you in my life, and here's the reason. You are the love of my life, and you are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my You are my everything. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. 2 Kings chapter 6, simula sa verse 11. 2 Kings chapter 6. Verse 11. Kung nakita niyo na, sabi dito sa verse 11, Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing, and he called his servants and said unto them, Will you not show me which of us is for the king of Israel? Ang background dito ay ang mga Syrians ay ilang beses na nagbalak na atakihin ang Israel. Pero ang kanilang mga balak ay nadidiskubre ng propetang si Eliseo at ito'y pinaalam sa hari ng Israel. Kaya sila ay nakapaghahanda at kanilang naiiwasan yung mga masamang plano ng mga Syrians. Kaya ang sabi dito sa verse 11, Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing, and he called his servants and said unto them, Will you not show me which of us is for the king of Israel? Sino bang naguhuda sa atin dito? Sino ba sa inyo ang kakampi ng hari ng Israel? Bakit lahat ng balak natin nalalaman nila? Sabi sa verse 12, And one of his servants said, None, my Lord. Walang naguhuda sa atin. Wala, Panginoon. Wala, Hari. None, O Lord, O King. But Elijah, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber. Verse 13, And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. Verse 14, Therefore sent he thither horses and chariots and great host, and they came by night and compassed the city about. Verse 15, And when the servant of the man of God was risen early, si Gehazi ang tinutukoy, siya ang lingkod ng anak ng lingkod ng Diyos. Sabi dito, when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? Paano na tayo ngayon? Nakita niya yung napakaraming nakapalibot sa kanila. And he answered, Fear not, for they that be with us
are more than they that be with them. Huwag kang matakot ang sabi ni Elisha dahil yung kasama natin ay mas marami kaysa dun sa kasama nila. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, smite these people, I pray thee, with blindness. Pansinin niyo ang mga pangyayari. Yung kanyang lingkod ay bulag sa espiritual na mga bagay, sa mga bagay hindi nakikita. At ipinanalangin ni Elisha na mabuksan ang kanyang mga mata sa mga bagay na yun. At nakita niya yung mga anghel na nakapalibot doon sa mga bundok, mga karwaheng apoy, nakakampi nila sa pakikiwagbakang kanilang kinakaharap. Samantalang ito namang mga Syrians na ngayon ay nakapalibot sa kanila, ang sabi naman ni Elisha tungkol sa kanila, nanalangin siya, ang sabi niya, smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. So itong mga taong ito, mga nakakakita naman sa mga literal na bagay. Kita nila ang bundok, nakakita nila sina Elisha, nakikita nila, amen, ang lugar na kinaroroonan nila, pero ipinanalangin naman ni Eliseo o ni Elisha na sila'y bulagin dito sa mga natural na bagay. And Elisha said unto them, and he smote them with blindness according to the word of Elisha. Last part ng 18. And Elisha said unto them, this is not the way, neither is this the city. Follow me, and I will bring you to the man whom you seek. But he led them to Samaria. And it came to pass, when they were coming to Samaria, that Elisha said, Lord, open the eyes of these men, that they may see. And the Lord opened their eyes, and they saw, and behold, they were in the midst of Samaria. And the king of Israel said unto Elisha, when he saw them, my father, shall I smite them? Shall I smite them? And he answered, thou shalt not smite them. Wouldest thou smite those whom thou hast taken captive with thy sword and with thy bow? Set bread and water before them, that they may eat and drink, and go to their master, overcoming evil with good. 2 Corinthians 5:7. Bago tayo umupo, for we walk by faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. Tayong lahat tayo umuko. Humingi tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Ama namin, tulungan mo kami sa isang napakataimtim na sandaling ito, ang aming pananambahan. Hiling po namin na kung paano binuksan mo ang paningin ng lingkod ni Eliseo para makakita ng mga makalangit na bagay, para makita niya kung ano ang nakapalibot sa kanila, para makita niya ang saklolo ng Diyos, para makita niya ang mas higit na maraming kakampi nila sa espiritual na daigdig kaysa dun sa kalaban nila dito sa literal na daigdig. Kailangan ko, Panginoon, nabuksan mo rin ang mga mata ng mga kapatid ko para makita ang dakilang provision mo sa espiritual na daigdig na sila ay hindi na matakot pa ng anumang bagay na makikita nila dito sa ibabaw ng lupa na tila ba nakasisindak, tila ba nakagugulat, tila ba nakatatakot. Palagi mong buksan ang kanilang mga mata para makita na higit na dakila ang aming mga kakampi kaysa sa aming mga kalaban na narito sa ibabaw ng lupa. Salamat po. Tulungan mo ang iyong lingkod muli na maihayag ang iyong kaisipan. Tulungan mo ang mga anak mo para masapo ang mga kaisipan mo ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito pong aming dalangin. Amen. Mari tayo magsipo. Tutuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa the unseen world of the supernatural. This is going to be part 4 now. Ako ay nagtitiwala na tayo ay natututo at natuturuan sa ginagawa nating sharing ito na maging mas espiritual kasi dati, na matutong magpatianod sa Espiritu ng Diyos, isuko ang ating sarili sa supernatural na daigdig na hindi nakikita ng ating literal na mata, dahil that's the only way that we can be overcomers
in this earth. Amen. This is the victory that overcomes the world. Ang sabi ni John, at ang sabi niya, what is that victory? That victory is your faith. Faith, ang pananampalataya, ang tunay na tagumpay natin. Ito ang paraan ng pananagumpay natin. And faith, amen, kagaya ng ating napag-aralan noong nakaraang linggo, ang ating koneksyon sa supernatural. Faith that worketh by love. You remember, right? So, anumang makakamit natin na tulong mula sa Diyos, ay makakamit natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Anumang lakas na makukuha natin para makatayo sa ating laban dito sa ibabaw ng lupa, ay makukuha lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Anumang, sabihin natin, pagpapalang spiritual, lahat ng yan ay makukuha lang sa pamamagitan ng pananampalataya. So we can only overcome by faith. So importante na tayo ay lumakad sa pananampalataya at hindi sa ating paningin. Okay? Dito sa message na looking at the unseen, tingnan natin sabi ng ating propeta. Sana mai-project natin ito dahil gusto ko makasunod kayo. Sabi dito, now may the Lord add His blessings to the reading of His word. It is a strange thing that man who was made in the image and the likeness of God was called of Him to walk by faith, believing that God is, would choose to walk by sight instead of by faith. Amen? Alam niyo kung bakit ganyan yung projector natin? Tinutulungan kayong wag umasa sa nakikita. Praise the Lord. Tutulungan kayong manampalataya na bibigyan tayo ng Lord ng bagong projector. Praise the Lord. Right. So sabi niya, it is a strange thing that man who was made in the image and the likeness of God and was called of Him to walk by faith, believing that God is, would choose to walk by sight instead of by faith. So, kakatuwa daw na tayo, na nilalang sa wangis at larawan ng Diyos, ay mas pinipiling lumakad sa pamamagitan ng ating paninging literal kaysa sa pamamagitan ng pananampalataya, samantalang tayo ay nilalang sa wangis ng Diyos. Alam niyo ang Diyos, He lives by faith Himself. Iniwala ba kayo ron? Kaya kung tayo is nilalang o nilikha sa pamamagitan ng o sa wangis niya ayon sa larawan niya, dapat ay tayo ay makapamuhay din sa pamamagitan ng pananampalataya. We have that capacity. We have that ability. Amen. Kung madidiscover niyo lang, kung meron dito mga hindi pa nakadiscover, pero kayo mga anak ng Diyos before the foundation of the world, nasa inyo yung kapasidad na yan, na kayo makapamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Because you are a son or a daughter of God. You were created according to His likeness. Alright. Ang sabi nga ng ating propeta, when God created the things that we see around us, ang sabi niya, He created them by His Word. But you see, He had to believe His own Word so that His words could become effective. Nung wala pang ibang makapananampalataya sa Kanyang salita, siya mismo ang sumampalataya sa Kanyang sariling salita. So you see right there, God was expressing His life by faith. Nagsalita siya at sinampalatayanan niya yung kanyang sariling salita, kaya lumitaw lahat ng mga bagay na nakikita natin ngayon. So dapat tayo, kung tayo nilalang sa larawan ng Diyos na yon, ay magkaroon din ng ganong klase ng pananampalataya sa salita ng Diyos. So nagpatuloy ang ating propeta. After His makeup, His being, and all that dwells in Him was fashioned in the likeness of God. Hallelujah. So lahat daw ng nananahan sa atin ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Ang sabi dito, and God is the great Jehovah who calls those things which were not as though they were. Ang Diyos daw ay tinatawag niya ang mga bagay na wala pa riyan, na tila ba nariyan na. Kaya nga sabihin niya, let there be light. Wala pa yun diyan. Wala pa yung literal na liwanag nung magsalita siya.
Pero tapos na yun nung sabihin niya, dahil sinampalatayanan niya na ang kanyang salita, alam niya na lilitaw at lilitaw yung liwanag dahil sinabi niya. So wala pa, pero tinuturing niyang nandiyan na. Kaya sa Romans chapter 4 verse 17, mamaya babasahin din natin yan, sabi si Abraham ay tinawag ng Diyos sa harap niya na tumatawag ng mga bagay na nariyan na tila ba wala. At yung mga bagay na nariyan na tila ba nariyan. Ganun lang naman yun. Ang Diyos, kaya niyang makita na ang isang bagay na wala pa dyan, literally ay nandyan na by His faith. At kaya niya rin tignan yung bagay na nariyan kung yun ay kontra sa salita niya na tila wala riyan. Sana nasusundan niyo kung di pa ba kayo nalilito? Amen. Kung mga anak kayo ng Diyos, hindi kayo malilito. Hallelujah. So sabi dito, and man was made to live with God in this manner, yet he has chosen to walk by His side. He has chosen to walk by His side. Tingnan niyo ito. So nasa atin ang pagpili. Meron tayong kapasidad na tayo ay lumakad sa pamagitan ng pananampalataya, pero hindi tayo pinupuwersa ng Diyos na yun ang ating gawin. Hindi niya pinuwersa si Eva at Adan nung pasimula na dapat kayo ay lumakad ayon lamang sa pananampalataya. Huwag niyong gamitin yung inyong literal na mata. Kailangan sila ang mag-decide kung ano ang gagamitin nila para sila ay pangunahan sa kanilang pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Susundan niyo ba ako? Okay. Alam natin na yung mga mata nila, mata ni Eva, ang ginamit ni Satanas para siya ay alisin sa proteksyon ng salita ng Diyos. Alright? Siya ay pinagpakitahan ni Satanas ng isang bagay na maganda na salungat sa salita ng ating Panginoon. Mamaya makikita natin yan ng gusto. So sabi niya, nakakalungkot na itong tayong mga nilalang sa wangis ng Diyos ay pinili na lumakad sa pamagitan ng paningin. He wants to be his own boss. Ayan, ganyan daw ang tao. Ayaw ng merong gumagabay sa kanya. Gusto niya ang sarili niya ang kanyang boss. Diba? Praise the Lord. Kaya ang hirap mamasukan, ang hirap mag-empleyo. Marami, di ba, nahihirapan kasi ayaw nila nung may pinuno eh. Parang yun ay nakabaon na sa katangian ng tao na nahulog sa kasalanan. Di ba? Ayaw magpapanguna. Samantalang sa totoo lang, ang tao ay nilalang para pangunahan. Sabi ni Brother Branham, we were created like sheep. And sheep are to be led. Wala siyang kakayanan na dalhin ang kanyang sarili sa lugar na dapat napuntahan niya. Amen? Kailangan niya ng pastor. Kailangan niya ng gagabay sa kanya. Kailangan ng may mangunguna sa kanya. Amen? Hindi, kung sa pag-iisip ng tao, amen, hindi magandang itulad tayo sa mga tupa dahil, amen, ibig sabihin, mga bobo tayo. And that's the right word. Bobo tayo sa ating sarili. Mga mangmang tayo, wala tayong kakayahang tulungan ng ating sarili. Amen? Sa intellectual word, parang ang pangit namang allegory niyan. Ang pangit namang analogy niyan. Pero ang totoo, amen, para sa mga Kristiyano, yun ang pinakamagandang paghahalintulad na maaaring gawin ng Panginoon. Amen, sa kanyang mga anak. Dahil nagpapakita lamang yun na tayo ay dapat lubos na magtiwala at sumandig sa gabay ng ating Panginoon. Wala tayong sariling talino, wala tayong kakayahan na tulungan ng ating sarili. Sa Kanya palagi ang ating tingin. Alright. But that's just the nature of man. And sabi, it proved to be thus in the Garden of Eden, when he had lost his fellowship with God by choosing to go his own way and not have anyone to rule over him. But a man is made like a ship, and a ship cannot find its way back
I'm told when it's lost, it's totally lost. And that's the way with man. When he is lost, he is absolutely helpless. He must have a shepherd to guide him. And man, when he chooses, as the days goes on, we find man continually getting worse, choosing rather to walk by sight than instead of by faith, by the unseen. And when he does that, he robs the inner man, which is the soul. And that's the eternal part of man. Pagka kayo daw pinili nyo na kayo ay mamuhay sa pamamagitan ng inyong paningin, ay inyong ninanakawan yung inyong kaluluwa na siyang walang hanggang bahagi ng Diyos na inilagay niya yan sa inyo. Ibig sabihin nun, tinatanggalan niyo siya ng kanyang trabaho. Tinatanggalan niyo yung kaluluwa niyo ng kanyang mahalagang posisyon para manguna sa inyo. God designed it to be so na ang puso natin ang dapat manguna sa atin. Amen? Hindi ang ating ulo, hindi ang ating paningin, but our hearts. Diba? Diyan tayo nadali ng kaaway nung pasimula. Nung dayain ng kaaway ang tao, amen, ang ginamit niya ay ang ulo ng tao. Pero ang Diyos nung pasimula, amen, ang kanyang gustong gamitin ay ang puso ng tao. Alright. Right, so tayo ang magdi-decide kung saan natin i-yield ang ating sarili, saan natin isusuko. Naalala niyo yung quote nung nakaraang service natin. Nandito ang mga evil influence at good influence, unseen world. Pero nasa atin ang desisyon kung saan tayo magpapatianod. Alright? So nasa atin ang pagpili. At doon tayo mananagot, di ba? Saan mo ni-yield ang sarili mo? Sino hinahayaan mong manguna sa iyo? Ang mata mo ba o ang pananampalataya mo na nasa iyong puso? Alright? Importante yan. Kala nyo, sa pagpili ng makakasama sa buhay, importante yan. Okay? Ito isang magandang ehemplo na tutukan natin kung paano natin magagamit itong ating pinag-uusapan ngayon na ating ibase ang ating pagpili, ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Ang mga kabataan ngayon, ang tao, naturalesa, gusto niya yung maganda sa mata. Di ba? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano at ikaw ay spiritual, hindi ka padadala nung maganda sa mata. Kung ikaw ay tunay na puspos ng Espiritu Santo, hindi ka maaakit, hindi ka may in love doon sa isang babae na makamundo kung magdamit. Because you are spiritual and you're basing your life upon the truth of the Word of God. Nakaangkla ang iyong pananampalataya at ang iyong buhay sa salita ng Diyos. Kaya lahat ay binabase mo ron. Amen? So kahit na ganong ganda sa paningin, kahit ganong bango sa pangamoy, tandaan nyo, lahat ng nakikita ng mata ay lilipas. Amen? At gusto ko i-anunsyo sa inyo, at alam ko by now, alam nyo ito, na yung kagandahan na isa sa pinakamabilis lumipas. Kanina na nag-usap kami ng mga kalalakihan tungkol sa mga tao na dating tiningala. Hindi ko naumpisan yung kanilang usapan kasi nag-CR ako at pagbalik ko, nag-uusap na sila. Sabi ko, ano yung pinag-uusapan? Sino-sino yung pinag-uusapan? Kaya si ganito, si ganyan, ganyan. Dating napakaganda raw at ngayon, itsura ay ganito na. You know? What's that? Patunay lamang na ang kagandahan na nakikita ng inyong mata ay lumilipas. Kaya kung yan ang pagbabasihan nyo ng pagpili ng inyong makakasama sa buhay, masasadlak kayo sa kalungkutan. Hindi magtatagal. Bakit? Kung dyan lang kayo nakasusumpong ng saya at ligaya at security, marahil maganda ang posisyon nito. Di ba? Abay, sigurado na buhay na ako dito. Di ba? Para ako tumama sa sweepstake dito. Sa isang iglap, ano man yung pag-aari ng tao ngayon, ano man yung posisyon niya ay maaring mawala, maaring, amen, mabuwal siya doon sa kanyang posisyon. Sa isang iglap, sa isang sandali lamang.
At kung ikaw ay nakaangkla doon, nansan na? Nansan na ang pag-ibig mo kung gumuho na lahat ng mga inaasahan mong magaganda sa paningin at maganda sa pakiramdam. Praise the Lord. Alam nyo, si Muhammad Ali, bilang ako mahilig ako sa sports, una kong paborito, boxing. At si Ali ay paborito ko yan. Sa lahat ng mga boxingero, ang tingin ko dati invincible talagang hindi matatalo. Saka talagang ang lakas-lakas niya, ang galing-galing. Husay-husay niya, grabe abilidad niya, skill niya, hindi mapapantayan. Pero tignan niyo si Ali ngayon. Patunay lamang, lilipas din yan. Lilipas din yan. Ano man ang tikas mo, ano man ang ganda mo, ano man ang figura mo. Kung diyan ka lang nakaangkla, amen, your happiness will be short-lived. Diba? Paano na pagka na-disgrasya, nangub-ngub yan, natanggalan ng ilong yan? Mahalin mo pa kaya siya? Amen? Meron akong nakitang video sa isang Christian website. Amen? Nagmamahalan sila at yung lalaki, talagang gwapong-gwapo. At yung babae naman ay maganda rin naman. Amen? Kaya lang, bago sila ikasal, abay na disgrasya yung lalaki at matindi yung disgrasyang inabot niya na napektuhan yung kanyang utak. At naging parang abnormal na siya, parang sintu siya na hindi makapagsalita ng maayos at hindi makalakad maayos, kailangan akayin, kailangan paliguan, kailangan pakainin. Pero alam nyo, praise God, pinakasalan pa rin nung babaeng yun. Evidently, hindi siya nakatingin dun sa panlabas na pagkatao nung kanyang boyfriend. Unang-una, kaya niya pinili yun dahil mananampalataya siya. At yun ang sabi ng salita ng Diyos. Yun ang matibay na saligan. Kahit na, sabi nga ni Barbanam, kahit pa nga parang paanang kalabaw yung paa niyan. Pagkatapos niya sabihin, kasi meron daw isang believer dun sa church nila, isang babae, hindi niya maintindihan, ba't nagustuhan yung lalaking yun, na wordly, di ba? Palaging nakapumada, ang bango-bango raw kasi, sabi ng babae, kasi naman ang bango-bango niya eh. At ang cute-cute ng kanyang mga paa. Sabi ni Barbanam, di ba alinang parang paanang kalabaw yung paanang, amen, ng lalaki. At kahit na amoy araw yan. Di ba? Praise the Lord, kung yan ay tunay na Kristiyano, yan ay magiging tunay na asawa na makatutulong sa iyong espiritualidad. Amen? At hindi mo lang siya dito makakasama hanggang sa kabilang buhay. Hallelujah. Tulungan tayo ng ating Panginoon. So you see, we choose and we use our sight or our faith. Alright? So tandaan niyo yan. Amen? So mga lalaki, amen? Kung pwede lang, ako na ang magtulak sa inyo. Marami dito kung saan sa patumitingin. Meron dito mga babaeng, mga hiyas ng sanlibutan. Hiyas ng mundo kung titingnan niyo ko. Amen? Kaya lang, baka makarnal pa yung mga lalaki natin dito. Hindi nila nakikita yung tunay na kagandahan ng panloob. Kagandahan ng tahimik na espiritu, ang sabi. Amen, ang mapagpakumbaba, matimtiman, handang magpasakop, handang maglingkod, magsilbi sa tahanan. Anin mo ang magmukhang Miss Universe kung palagi naman wala sa bahay? Bakit ba ako napunta dito? Ano bang ating subject? Diba? Pagpili. Do you live by sight or do you live by faith? Remember, you are a son, you are a daughter of God. Anong mga quality na hinahanap nyo? Magpapakita yan ng inyong spiritualidad. Hallelujah. So be the name of the Lord. Ganon din yung mga babae dito. Ilan dito, mga karnal pa rin. Ang daming gagandang lalaki dito, spiritually speaking. Alam niyo, tatalangin ako katulad ni Elisha. Sabihin ko, Lord, buksan niyo mga mata nila, makita nila ang tunay na kagwapuhan ng aking mga kapatid na lalaki.
At naniniwala ako, pakikinggan ako ni Lord. Di ba, nalulungkot ako na merong mga mananampalataya tayo, doon pa nakakakuha sa sanglibutan ng kanilang mga makakasama sa buhay. At bago ko pa malaman, amen, ang daming problema, ang daming sakit ng ulo, ang daming, amen. Praise the Lord. At, praise the Lord, ako rin ay nabibigatan dahil kukonsulta sa akin, lalapit sa akin. In the first place kasi, bakit yan ang pinili mo? Lord, buksan mo ang mga mata nila. Lord, buksan mo ang mata ng mga kalalakihan namin. Buksan mo rin ang mata ng mga kababaihan namin, Lord. Makita nila ang daigdig na hindi nakikita ng literal na mata. Makita nila yung pananampalataya na nasa loob ng taong yun. Makita nila ang paninindigan sa katotohanan. Makita nila ang kabanalan. Makita nila ang katatagan sa pananampalataya kahit anong mangyari. Amen. Nariyan, nahawak sa iyo. Makita nila yung kagandahan ngayon, Lord. Praise the Lord. Pag di ako tumigil dito, magkakaroon pa tayo ng part 5, part 6, part 7. Tuloy natin. So, ganun din sa pagpili ng church. Sabi, ang problema ng mga tao ngayon, dahil sila ay karnal, kanilang piniplease yung kanilang physical, yung outward man nila. Ang sabi, ang pinipili nila, yung church na malaki, mayaman, kung saan nandun ng mga artista nag-aatinan at mga may pinag-aralan. Better class of people, ika nga ang sabi nila. Pero kung ikaw ay tunay na spiritual, hindi ka doon babase, hindi yun ang hahanapin mo. Ang hahanapin mo ay yung isang iglesia, amen, na naninindigan sa purong salita ng Diyos. Kahit pa, amen, kahit pa barong-barong, kahit pa nga, ano yung church natin dito dati? Sawali. Kahit pa nga sa silong ng manggalang yan, nagkakatipon kung sila ang nagtataglay ng tunay na salita ng Diyos. Makabubuti sa iyo na yun ang piliin mong church. Alright. Sabi niya, patuloy pa tayo sa looking at the unseen. Sabi niya, we are told that we have an outward man and an inward man. Ano naman? We have an outward man and an inward man. And the outward man looks by his eyes. And the inward man walks by faith. So we have to be led by one of these two persons. Para palang dalawang tao kayo. Sa panlabas, sa panloob. Yung panlabas ay pinangungunahan ng mata, yung panloob ay pinangungunahan ng pananampalataya. So we have to be led by one of these two persons. Outward man is self. Inward man is God. Nakita niyo ba yun? Inward man is God. So in-equate ni Lord yung kaluluwa nyo sa Diyos. Why? Because it's part of God. Hallelujah. Inward man is God. You see, we do not see with our eyes, though many times we have thought that we see with our eyes. Hindi raw tayo nakakakita talaga sa totoo lang sa pamamagitan ng ating mga mata. Kahit pa nga madalas, naisip natin na sa pamamagitan ng mga mata tayo nakakakita. Maintindihan niyo susunod na mangungusap. We only look with our eyes. We see with our heart. Ang tinutukoy niyang see dito ay yung pangunawa. So, hindi mo naintindihan ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng mata. You only look through your eyes. But, ang totoo, sa puso mo ikaw nakauunawa. At sa ganung paraan, doon ka talaga nakakakita. Tuloy natin ang pagbasa natin. Jesus told Nicodemus once, except a man be born of the Spirit, he cannot see the kingdom of God. Alright? Maliban daw ang isang tao ay panganak na muli ng Espiritu, hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Anong ibig sabihin ng makikita rito? And otherwise, he meant this, you cannot understand the kingdom of God until you are born again. So, ano ang rebirth? Receiving the Holy Spirit. Right? At yun pa rin yung ating sinabi nung nakaraan na pag natanggap mo yung Holy Spirit, you become a candidate to association with the supernatural.
So, pagka ikaw ay na-born again, dun ka lang makauunawa ng kaharian ng Diyos, the unseen world. Alright? So, sabi niyo, so you have to make an effort first to accept it. Alright? Kung meron dito hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Jesus, kaya hindi nyo maintindihan ang pinapangaral marahil sa inyo ngayon ng gusto dahil hindi pa kayo born again. Kaya kailangan, first things first, kailangan tanggapin nyo ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas nyo, biksan nyo ang puso nyo, ilingin nyo ang Espiritu ng Panginoon na pumasok sa inyong buhay at manahan sa inyo, then you will start to understand the kingdom of God. You're going to see the kingdom of God. Alright, and after you have accepted it, then you are able to understand it. Alright, sa bandang ibaba, si Jill, ang sabi niya dito, that is the great fight tonight. That is the great fight tonight. Satan took the eye, a man's head. That is the great fight tonight. Satan took the eye, a man's head, to control him by his head. God took his heart. I want to read that again. That is the great fight tonight. Satan took the eye, a man's head, to control him by his head. God took his heart. Man's always trying to achieve something by his head. He's supposed to achieve, but by his heart. That's the control tower where God controls him and directs his thoughts, directs his walks, directs his emotions. Sometimes I get so happy I just have to let loose. And if I would look around and see somebody, then see, I got my eyes on people then. But God help me to keep my eyes closed. I want to just be led by the Spirit of God and that the flesh will have nothing to do into it. Alright, sabi niya dito, pagka minsan daw, siya ay lubos na nasisiyahan at na-inspire at napapangunahan ng Espiritu, na labis siyang, sabi niya, labis siyang nasisiyahan, pero ang sabi niya, kapag siya daw ay tumingin sa paligid, ay nakakakita siya ng mga tao, marahil habang siya ay sayang-saya na, merong mga tao nakahalukip-kip sa church. May mga tao parang walang pakialam. Amen? Parang, tawarin niyo yung aking iniisip na expression. Para kayong kulugo sa hinlalaki. Na walang kabuhay-buhay, ang tigas-tigas nyo, wala kayong kagalaw-galaw. At habang, si Barabiana, ang sinasabi niya, habang ako'y puspos na at nakikita ko ang panguna ng Panginoon, gusto niya na magpuri ako, gusto niya na ako'y maging masigla sa pananambahan, pag ako'y tumingin sa paligid na nakita ko ng parang ganoon, ano nangyayari daw? Siya daw ay napapatingin ulit sa mga tao at yun nakaka-apekto sa kanya. So sabi niya, but God help me to keep my eyes closed. Buti pa raw pumikit kayo. Amen? And I can say, that may also mean spiritually closing your eyes. Kahit ano pang makita nyo dyan sa tabi nyo. Kung ayaw nilang manambahan, kung ayaw nilang makinig, kung ayaw nilang mag-amen, kung ayaw nilang magpalakpak, kung ikaw ay pinangunahan ng Espiritu na gawin ang mga bagay na yun, gawin mo yun, huwag mo silang intindihin. Huwag ka paapekto sa iyong mata, paapekto ka sa puso mo. Hallelujah! Huwag mong hayaan na nakawan ang kaluluwa mo ngayong gabi dahil lang sa nakikita mong mga kapatid mo. Kaya sa simbahan, kung ayaw nila mag-exert ng extra effort para maabot ang Diyos, kung wala silang pakialam, huwag mo silang tingnan. Ikaw ay narito para matulungan ng Diyos. Ikaw ay narito para makipag-fellowship sa Kanya. Narito ka para makontak mo siya. Hindi para makipagkamay sa iyong mga kapatid. Diba? Extra na lang yun. Pero ang tunay na dahilan kaya tayo nagsisimba, ang sabi tayo nakikipagniig sa Diyos. Hallelujah.
Sabi niya, usually, tuloy natin yung si Sir Jill. Usually, ministers, when they get into the pulpit, they begin to think, if I speak on a certain thing, here is a certain member of my church that is a good payer in this church. May magpipitch na sana siya tungkol sa mga maling transaksyon eh. Sa mga under the table na ginagawa eh. Na hindi dapat ginagawa ng isang Kristiyano eh. Kaya lang napansin niya, yung pinakamalaking magbigay ng tithe sa amin, under the table yung kanyang trabaho eh. Kaya, dahil nakita niyo yung taong yun, kapag sinunod niya yung kanyang mata, babaguhin niya yung subject niya. Mag-usap na lang tayo tungkol sa pag-ibig ngayon. Praise the Lord. Kung talaga mahal mo yung kapatid mo na yun, na may ginagawang mali, amen, sabihin mo kung ano yung totoo sa kanya. Kung mahal mo yung kapatid mo na yun, na merong maling ginagawa, kung kaibigan mo siya talaga, kung mahal mo siya talaga, huwag mo siya utuin. Huwag mo siya tapik-tapigin. Huwag mo siyang kilitiin. Para lamang huwag siya umalis sa church at patuloy mag-tight sa'yo. Hindi mo siya mahal kung ganyan ka. Amen. Hindi ka pinapalakad ng pananampalataya pag ganyan ang isang ministro. Siya pinapalakad ng nakikita ng kanyang mata at pakikinabangan ng kanyang laman. Kung mahal mo ang mga tao, kung gusto nila umalis sila. Dahil, praise God, kung sila anak ng Diyos, hindi sila ma-offend sa salita ng Diyos. Kung sila anak ng Diyos at meron silang ginagawang mali, dahil mahal mo sila, babaguhin nila ang kanilang gawin. At ayusin nila ang kanilang buhay. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Dahil malakas magbigay, amen, sabi ni Brother Branham, gusto mo sana mangusap on certain thing. Here is a certain member of my church who's a good payer in this church. They will leave the church. And then you go to looking at the flesh again. Then God can't lead that minister. You've got to say what the Spirit says to say. Then we are led by the Spirit of God. Amen? Kung miyembro lang ang ating intensyon na ipunin, titingin tayo sa dami. Titingin tayo sa tao. Titingin tayo sa laman. Pero kung ang hanap natin ay ang mystical body, hindi yan laman at dugo yan. Ayan ay spiritual na katawan. Ang hinahanap mo yung spiritual na pagkatao na bahagi ng Diyos bago pa itatag ang sanglibutan. Amen. Hallelujah. Di bali ng 3 na lang tayong matira dito kung lahat tayo ay bahagi ng katawang yun. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bigyan tayo ng Diyos ng mga ministrong katulad niyan. Amen. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang salita ng Diyos ng katotohanan. Kesa sa dami ng tao, kesa sa ganda ng gusali, kesa sa ganda ng pakinabang na makukuha sa church. Sabi dito sa Hebrews 11 verse 24, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Nung siya'y lumaki na, si Moses, dumating siya sa takdang gulang niya. Pwede na siyang maging Faraon. Sabi, tumanggi siya na tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Pinili niya raw na siya ay tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kesa magtaglay ng mga kaligayahan ng laman na pansamantala lamang. So you see, si Moses ay pumili. Ano ang aking gagamitin para ako ay makapagpatuloy sa aking buhay na ito sa ibabaw ng lupa? Saan ba ako dapat tumahak? Narito ang napakagandang alok sa akin. Abay, hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Are you listening to me? Narito ko sa pinakamakapangyarihang kaharian sa ibabaw ng lupa at inaangkin akong anak nitong prinsesang ito, reynang ito. Pagkatapos, meron akong alam ng mga tao na mayroong pangako. At ang sabi ng nanay ko,
spiritual na nanay ko, na ako daw ay piniling bata, piniling lalaki. Para sila ay pangunahan at dalhin sila dun sa pangako ng Diyos sa kanila. Pero pag tinitignan ko sila, ang papayat nila. Nakakaawa ang kanilang itsura. Dahil nandun sila sa putikan, amen, nagtawag dito, nagtatampisaw sa putik at gumagawa ng bricks. At inahaplit. Sinasaktan, pinupuwersang magtrabaho, ginagahasa ang mga babae. Pag titignan ko sila sa aking literal na mata, parang walang kapag-apag-asa sa kanila. Samantalang pag titignan ko ang kaharian. Narito ang trono ng pinakamakapangyarihang lalaki sa ibabaw ng lupa. Ako na ang nakaabang na umupo diyan pagka namatay na tong taong to. Think of it now. Tuloy natin pagbasa. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin, kasiyahan ng kasalanan na pansamantala lamang, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Higit na inari niyang dakilang kayamanan ang kadustahan ni Kristo. Hallelujah. Higit na inari niyang kayamanan ang kadustahan ni Kristo kesa sa kayamanan na masusumpungan sa Ehipto. Sapagkat siya ay, ano pagkakasabi sa Tagalog? Gusto ko yung parting yun. Paano translate sa Tagalog yung sa Hebrews 11? Na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitingnan ay ang gantimpalang kabayaran. Meron siyang tinignan na gantimpala na higit kesa dun sa pinaka makapangyarihang luklukan, kesa dun sa yaman ng Ehipto, kesa dun sa dami ng babaeng magiging sa kanya, kesa sa kalayawan, kesa sa pansamantalang pangtugon sa pita ng laman. Meron siyang tinignan, nagsabi, na gantimpala. Nasaan yun? Nandun sa hinaharap, pero yun ay tunay na tunay sa kanya, kaya kaya niyang gawing basihan ng kanyang pagpili. Sabi niya, verse 27, by faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. For he endured as seeing him who is invisible. He endured. Alam niyo kung ipaparaphrase ko yan? Sana matalas kayo ngayong gabi. Parang grabe yung tukso ng Ehipto. Grabe yung tukso bilang tao, yung laman niya, grabe yung hinahaltak nung alok sa kanya. Magiging paraon ka. Pinakamakapangyarihang lalaki. Mapapasayo lahat ng kayamanan ito. Lahat, ang buong mundo ay mapapasa kamay mo. Yun ang sinasabi dito ng Scripture. Lahat ng yun ay kumakaway kay Moses. Kumakaway kay Moses. Hallelujah. Grabe. Pero natiis niya yung alok na yun. Natiis niya yung tukso. Hallelujah. Napagtagumpayan niya. Hindi siya bumigay dun sa tukso. Isang bagay yung ikaw ay matukso dahil ikaw ay nasa laman pa rin. Isang bagay yung ikaw ay bumigay sa tukso. Pero ang sabi niya, dahil siya ay nakatingin dun sa hindi nakikita, nagawa niyang matiis. Nagawa niyang mapagtagumpayan. Na mas pinili niya na makasama ng mga taong dinudusta ng mga Egyptians. Pag tumitingin si Paraon doon sa bintana niya, ang sabi ng si Brother Branham, nakikita niya yung mga taong madudungis, mababaho, mga taong walang pinag-aralan, mga taong, amen, marapat lamang na alilain. Pero pag tumitingin si Moses sa bintana, ibang kanyang nakikita. Ang nakikita niya isang bayang may pangako. Hallelujah! Praise be to God. Pwede akong maglingkod sa ibang mga tao. Binigyan ako ng pagkakataon.
Amen. Magtrabaho. Magkaroon ng profesyon. At mamahala sa mga tao. Amen. Na merong magagandang kalagayan. Pero nung tawagan ako ng Diyos sa ministry, nakita ko yung mga tao, karamihan puro mahirap. Karamihan mga walang pinag-aralan. Karamihan nasa kasuluk-sulukan ng bansa naroroon. Kailangan mong galugarin ang kagubatan at ang probinsya, ang nayon, kumbaga, para maabot mo yung mga churches. Amen. Mga taong, amen, walang maisuot, magagandang damit at lahat. Amen. Mga pobre, marami sa kanila squatters. Pero nung tingnan ko sila ay mga taong may pangako. At doon ako sa pangako tumingin. Hindi sa reward dito sa ibabaw ng lupa. Akin tingnan nyo, hindi nakikita. Amen. At yung dahilan kaya ako nakakapagpatuloy sa ministry dahil sa aking koneksyon sa walang hanggan. Hallelujah. Maraming alok ang isang libutan. Pero dahil doon sa nakikita kong hindi nakikita ng mata, ay nagagawa kong magtiis. Kung ma-apply natin ito sa atin, sa ating individual na lakad, kung itutuon nyo ang paningin nyo doon sa hindi nakikita, makakayanan yung pagtiisan ang mga tukso ng sanglibutan nito. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Tayong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hindi ko alam, Sister Edna, kung napag-aralan ba natin yung gusto kong pakanta? Sister Esther? Oo, si Mike, kakabisado yata. Ibig sabihin, si Diyos ang sinakalam nung awitin. Greatest treasure. Amen. Kung pwede, kung mamarapatin si Diyos, yung stanza ay pakiawit niya. And then we'll try to sing the chorus all together. Amen. Habang binubulay-bulay natin ating mga narinig sa gabing ito, napakarami ko pang gustong sabihin, pero kulang ang ating panahon. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Help us, Father. Try to be myself, knowing it's not where I ought to be. Help us, Lord. Why do I keep searching for treasures somewhere else? Help us, Lord. When what I have means all this world to me. Thank you, Father. And all the treasures of this world, all its diamonds and its pearls, cannot compare with the truth He's let me. Let me see with my heart. Hallelujah, hallelujah. And just to know I'm one of them, to be in His chosen kin, I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. Chosen now to be His bride. Think of it now. Unveiled above a Christ for me and you. Thank you, Father. All the money just can't purchase what He's placed down deep inside. Oh, this treasure's just too good to be true. Try to sing it now.
all the treasures of this world, all its diamonds and its pearls could not compare with the truth His let me see. Oh God, hallelujah. Just to know I'm one of them, to be in His chosen kin. I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. And that's the greatest treasure to me. And all the treasures of this world, all its diamonds and its pearls could not compare with the truth His let me see. Wonderful Jesus, thank you. And just to know I'm one of them, oh God, to be in His chosen king. I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure. Just sing it one more time now. Bago tayo manalangin. And all the treasures of this world, all its diamonds and its pearls could not compare with the truth His let me see. And just to know I'm, oh hallelujah, that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. And just to know I'm one of them, to be in His chosen kin, that's the greatest treasure. That's treasure. That's the greatest treasure to me. That's the greatest treasure, Father. Panginoon, buksan mo ang aming mga mata habang kami nananalangin. Buksan mo aming mga mata sa mga espiritual at walang hanggang bagay. Buksan mo aming mga mata at paalala mo ang mga katotohanan na ibinigay mo sa amin. At kaya mong ibatay namin dito lahat ng aming hihilingin sa iyo ngayong gabi. Kung meron kami hinahangad, meron kaming pinapanalangin, na tiliwas sa iyong salita, magawa naman namin sabihin, away with you. Hindi ikaw ang kailangan ko. Hindi ko na ipipilit na ipanalangin ito sa Diyos dahil hindi ito ayon sa Kanyang salita. Ngunit kahit pagano kalaki ang inyong inihiling, pero alam nyo, ito ayon sa salita ng Diyos. Magagawa nyo itong sampalatayanan dahil ang salita ng Diyos ay hindi mabibigo. And you can be sure, ipagkakalob sa iyo ng Diyos, hindi man kaagad, sa takdang panahon, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Dahil yun ay ayon sa Kanyang salita at ayon sa Kanyang kalooban. Pagpayin natin si Sister Pina Ferrer dahil nagtagsakan si Pastor John Ferrer na sa ospital daw siya ngayon. Alalahanin natin anuman ang kanyang karamdaman, taas natin siya sa Panginoon. Lumot tayo sandali, manalangin tayo bago tayo magtapos ang gawain natin. Yes, Lord.
Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. And all the treasures of this world, all its diamonds and its pearls, could not compare with the truth He's let me see. Just to know I'm one of His, yes, Lord, to be in His chosen kin. I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. And that's the greatest treasure to me. Let's all stand once again. And all the treasures of this world, all its diamonds and its pearls, could not compare with the truth He's let me see. And just know to be His chosen. I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure. Pakinggan nga yung last stanza, please. And let's just listen to these words, beautiful words. We were one in a million, chosen now to be His bride. Yes, Lord. Unveil of all of Christ for me and you. Yes, Lord. All the money just can't purchase what is placed down deep inside. Oh, this treasure's just too good to be true. And all the treasures of this world, all its diamonds and its pearls, should not compare with the truth He's let me see. Oh, And just to know I wanna dare to be in His chosen king. I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. Amen. Amen. Brother Randy, please. Paunawa mo kami sa panalangin bilang pagtatapos ngayong gabi. You love Him tonight. Do you love Him tonight? Amen. Just praise Him. Just worship Him. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Panginoon, napakasarap, Panginoon, na marinig, Ama. Lord, na kami po, Panginoon, ay, Lord, maraming kasamang mga anghel ngayon, Panginoon. Thank you, Father. Lord, na kami ay hindi nababuhay dito lamang sa lupa, na temporal, physical. Kami, Panginoon, ay may mga kakampi, Panginoon. Laksa-laksang mga anghel, Ama. Lord, minsan, Panginoon, kami nababulag, Panginoon. Hindi po namin, Panginoon, alam kung paano ang aming mga gagawin, Panginoon, sa tuwing kami may mga pagsubok, kabigatan, mga kasawian, Panginoon. Pero, Panginoon, salamat, Panginoon, sa mensahe, Panginoon. Hallelujah. Lord, marami na kami mga narinig, Panginoon, ng mga mensahe, Ama. Thank you, Jesus. Pero, Panginoon, sa tuwing naririnig po namin ang iyong salita, Panginoon, Thank you. Panginoon, sa tuwi-tuwi na, Ama, ito po yung tumatamis sa amin, Panginoon. Dahil alam po namin, Ama, na malapit na po ang pangako mo, Panginoon. Ama, na kami ay kunin mo, kami ay agawin mo, Panginoon. Kami nakatingin. Hallelujah, hallelujah. Lord, Reward. sa iyo, Panginoon, ng inyong lingkod, Panginoon, na si Job, Ama. Siya'y dumating sa lupa na hubad. At siya'y
aalis na hubad, Panginoon. Lord, tinanggal mo lahat ng kanyang mga kayamanan, Panginoon. Lahat ng kanyang pag-aari, mahal sa buhay. Pero nang hawakan po siya, Panginoon, dahil, Panginoon, sabi niya, Ama, Panginoon, sa lamang ito na nabubulok, Panginoon, buhay ang kanyang manunubos, Panginoon. Lord, buhay ang aming manunubos, Ama, sa oras na ito, Ama. Hallelujah! Tutubusin niyo kami, Panginoon. Ang mga katawang lupang ito, Panginoon, na namamatay, Panginoon. Katawang lupa na nagkakasakit, Panginoon. Na panghihinaan kami. Pero, Panginoon, sa mga araw na ito, Ama, kami, Panginoon, ay sama-sama. Sasalubungin ka, Panginoon, sa lapa, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat, Panginoon, sa aming pastor, Ama. Ang aming mga puso, Panginoon, ay tunay nga na pinagkapala, Panginoon, dahil ang aming pastor, Panginoon, ay maaaring ang maging Lord, maging mayaman, marangyang kanyang buhay, Panginoon. Pinili niya kami, Panginoon, na paglingkuran, Panginoon. Dahil nakikita niya, Panginoon, ang aming mga kaluluwa, Panginoon, ay ang pinakamahalaga sa lahat, Panginoon, sa mundong ito. Hallelujah! Paano na, Panginoon, kung walang mga mangangaral, mga pastor, Panginoon, na nag-iingat sa amin, Panginoon? Paano na kami? Yabang alam po namin naman na ikaw ay hindi bulag, Panginoon. Hindi pipi, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay na aming naglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. Lord, lahat pa kami, Panginoon, nakaranas, Panginoon, ng Lord, ng kakulangan sa buhay, Panginoon. Pero alam po namin ito'y pagsubok lamang sa amin, Panginoon, upang kami tumibay sa pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga, Lord, mga pangako mo, Panginoon, sa pagpapalakas ng loob sa amin, Ama. Lord, salamat, Panginoon, sa mga kapatiran namin nandito, Panginoon, ang makita lamang ang kanilang mga mukha, Panginoon, na masaya, Panginoon, nagiging masaya na rin kami. Dahil, alam po namin kami magsasama-sama, Panginoon, Ama, Lord, na kami lumago sa pananampalataya, Panginoon. Lord, wala nawa, Panginoon, isa man dito na tumingin ng mababa sa kanyang mga kapatid. Lahat kami, Panginoon, ay magtulungan, mag-alalayan, Panginoon. Kami ay, Lord, tumingin, Panginoon, sa mga pangangailangan ng bawat isa. Lord, at bigyan niyo kami, Panginoon, ng kakayahan naman na tumulong, Panginoon. At Lord Jesus, alam po namin, Ama, na ang kayamanan, Panginoon, ay hindi dito sa lupa, Panginoon. Ang kayamanan, Panginoon, ay nasa langit, Panginoon. Lahat kami ay mayayaman, Panginoon. Lahat kami ay may mga mansyon, Panginoon, sa langit. Kaya, Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa iyo, Lord. Pagpalayan niyo pa ang bawat isa, Panginoon, na narito ngayon. Mga bago, Panginoon. Mga kabataan, Panginoon, tumanggap sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, lahat ng mga bagay dito ay lilipas, Panginoon. Pero Panginoon, yung salita, Ama, kailanman ay hindi malilipas, Panginoon. At mananatili ito pagpawalang hanggan, Panginoon. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi, Panginoon. At Lord, ikaw ang siyang magpala sa bawat isa sa darating ng linggo, Panginoon. Ikaw ang siyang, Lord, Panginoon, magdala ng Panginoon ng mga kapatiran dito, mga bago, mga panauhin namin. Magpapalayan niyo po ang gawain namin sa susunod na linggo, Panginoon. At Lord, ikaw, Panginoon, siya magbasbas, Panginoon, sa bawat isa ngayon, Ama. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon, sa namin binabalik lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen, Lord. Praise the Lord. Magkakamayan tayo ngayong gabi. Pero habang kinakamayan nyo inyong mga kapatid, tignan nyo sila ng tingin ng isang spiritual na tao. Anong nakikita nyo habang kinakamayan nyo siya? Lord bless you. And all these treasures of this world, all its diamonds and its pearls could not compare with the truth He's let me see. And just To know I'm one of them, to be in His chosen kin, I know that's the greatest treasure.